So, dito guys, nakikita natin na magmamahal ulit kayo in the near future, mga kapiksi, no? Hindi natin nakikita kung itong person na mamahalin nyo is yung ex-person nyo, kung magbabalik sila sa inyo, mga kapiksi, but definitely, there will be another chance na ma-in love ulit kayo in the near future, guys. And sabi ko nga, there's a strong fire sign or fire element dito. Pero nakikita natin na magkakaroon kayo ng problema with this person, especially third party na type of problem sa future, mga kapiksi. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. Ito isang timeless reading, guys, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Sisilipin natin yung inyong past, present, and future energy, mga kapiksi. So, shuffle ko yung cards, guys. Hanapin ko yung energy ng Aquarius. Ito guys, so Aquarius, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapiksi. And timeless reading, guys. So ibig sabihin ng timeless, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo. If in case hindi naka-resonate right now, pwede nyo siyang balikan next time, guys. Okay? So ito yung spread ng recent past nyo, mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may water element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi, or you may be dealing with a water sign. So dito guys, nakita natin na in your recent past, merong nang iwan sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng partner ito or specific person sa love or romantic na department, guys. Pero nakita natin na parang iniwanan kayo nitong person na to. And yung reason doon is parang meron siyang opportunity sa buhay niya na ayaw niyang mapalampas, no? So it's like a one-time opportunity, pwedeng dahil sa trabaho, sa career niya, guys, or pwedeng dahil sa personal growth, no? Personal growth niya, guys. And yun yung reason kung bakit parang iniwan kayo nitong person na to or nagkaroon kayo ng temporary disconnection. Pwedeng naging LDR kayo, guys. Tapos parang feeling ko dito hindi kayo nagkaroon ng formal na breakup or formal na hiwalay. Parang bigla na lang na-ghosted, no? Na-ghosted kayo nitong person na to. Pwedeng dahil sa nawala ng oras, nag-iba yung priority nitong person na to, mga kapiksi. So, there's a lot of question. Yung iba sa inyo parang hinahanap nyo pa itong person na to. Hinahanap-hanap nyo pa sila or parang inaantay nyo sila na kumontak ulit sa inyo, lalo na kung ghosted kayo. Kasi nga, gusto nyong mangyari. Marami kayong tanong, no? Bakit sila nawala? Bakit hindi nila kayo kinokontak? What happened to them? Tapos parang kino-question nyo kung yung mga dahilan, no? Like, mahal niya pa ba ako, gusto niya pa ba ako, or kung ano lang, yung mga ganun. So there's a lot of questions sa isip nyo, mga kapiksi. And nandito rin yung nakikita natin na umaasa kayo na magkaroon pa kayo ng second chance or madugtungan yung kumbaga na udlot, no, na buhay nyo with this person. So you're always thinking of them, mga kapiksi. Palagi nyo silang naiisip, and palagi din kayong umaasa na one of these days is bigla na lang silang magpaparamdam sa inyo, guys. Okay? So ganun yung nakikita natin sa inyong recent past. Sa inyong present, guys, nakikita natin na mas fino-focus nyo yung energy nyo sa sarili nyo, guys, and sa inyong pagtatrabaho, sa inyong pagnenegosyo, or sa kung ano man yung source of income nyo sa inyong buhay, in short. Yun yung gusto nyo mangyari. Pero nakikita rin natin dito na parang unti-unti na kayong nag-heal, unti-unti na kayong nag-move on kasi mas binibigyan nyo na ng time yung sarili nyo, guys. Nakikita rin natin dito for some of you, guys, na parang ready na rin kayo, no, na mag-accept or tumanggap ng
ibang tao for a new relationship, mga kapiksi. Kumbaga parang, if may dadating, if merong magpaparamdam, parang i-open nyo ulit yung puso nyo sa another relationship, whether it's a new specific person or kung bumalik man yung person na inaantay nyo. So, ganun. And you still don't stop in believing in love, no? Hindi pa rin kayo naniniwala na dadating pa rin yung tamang tao para sa inyo. Kasi there are some people, mga kapiksi, na kapag nabibigo sa pag-ibig or sa relasyon, parang sinusumpa na nila, no, yung love. Ayaw na nila ulit magmahal kasi ayaw na nilang masaktan ulit, ganyan. So, nagkakaroon ng fear. Pero kayo guys, hindi kayo ganon. Kumbaga, yes, natutunan nyo na i-value yung sarili nyo and mag-focus sa inyong kabuhayan, but at the same time, hindi nyo sinasara yung sarili nyo sa opportunity na magmahal ulit and mahalin ulit, okay? So, yun yung nakikita natin na present energy nyo, mga kapiks. And in the near future, guys, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart, mga kapiksi, or you may be dealing with another fire sign, guys. So, dito guys, nakikita natin na magmamahal ulit kayo in the near future, mga kapiksi, no? Hindi natin nakikita kung itong person na mamahalin nyo is yung ex-person nyo, kung magbabalik sila sa inyo, mga kapiksi, but definitely, there will be another chance na ma-in love ulit kayo in the near future, guys. And sabi ko nga, there's a strong fire sign or fire element dito. Pero nakikita natin na magkakaroon kayo ng problema with this person, especially third party na type of problem sa future, mga kapiksi. Pero ma-overcome nyo din yung mga third party issues na yan, mga kapiksi. And for some of you guys, parang feeling ko pagtatagpuin kayo nitong person na to in the future kasi parang meron kayong same experience, no? Same experience ng past na parang iniwan or na-ghosted. So, kung let's say for example, na-ghosted ka ng past person mo, yung person na may kilala mo in your future, ganun din yung status niya. Parang iniwan din siya or ginosted din siya ng kanyang partner or specific person, mga kapiksi. And kaya parang mas magiging magaan yung loob nyo sa isa't isa kasi relatable yung sitwasyon nyo. Okay? Pero hindi rin magiging very smooth yung relationship nyo. There will be fights, may mga away. Especially kung magiging LDR ulit kayo nitong person na to. Pero nararamdaman din natin na magbubulag-bulagan kayo for the sake of para magkaroon kayo ng peace of mind, mga kapiksi, sa relationship nyo, okay? So this will work, guys, only if you want to make this work, no? Just focus, guys, on having a harmonious relationship. And wag niyong ikumpara, no? Wag niyong ikumpara yung mga present or future SP nyo sa inyong mga past na SP or sa inyong mga past na relationship, mga kapiksi. And even yourself, no? Wag mong ikumpara yung experience mo sa present and sa future dun sa inyong past, no? Kasi iba siya. And sana mag-iba din yung perspective nyo sa love, mga kapiksi, no? Hindi lahat ng iniiwan malas, hindi lahat ng nagbe-break malas sa pag-ibig. Nagkataon lang na maybe hindi talaga sila yung tamang tao para sa inyo, guys, and the right one will come along para sa inyo. Okay? So, antayin nyo lang, mga kapiksi. And may mga relationship subliminals tayo sa ating channel na pwede rin makatulong sa inyo. So, this is more on love, connection, Aquarius, no? Since ito'y timeless reading, kung ano yung lumabas na makita nating energy sa inyo, yun yung binabasa natin. So, ito guys, i-mind nyo yung new love connection, guys, kasi nakikita natin na in the future talagang may bagong person na dadating sa inyo in terms of love, mga kapiksi. So, i-mind nyo yan sa comment section. Okay?
tingnan natin yung additional message for you guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng mga courses natin, mga kapiksi, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, kabuhayan, trabaho, negosyo, salapi at swerte. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. Pwede sa love, pwede sa money, mga kapiksi. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Aquarius guys, ito yung additional na message para sa inyo. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. So, kapag ka, ibig sabihin nito guys, yung kapag ka sumandal kayo no, sa faith, sa positivities, mga kapiksi, magbabago talaga yung perception nyo sa buhay. Especially if you're coming in from a place na talagang super nega, super overthinker, diba? May mga ganong tao kasi, guys, talaga na parang pinanganak sila para mag-isip ng nega, mga kapiksi, or blame it on the habits, no? Ibig sabihin parang nasanay, no? Nasanay mag-overthink, nasanay mag-isip ng nega, nasanay na puro what ifs, puro problema yung nakikita. Okay? May mga ganong tao talaga, mga kapiksi. Pero kapag nag-change kayo ng inyong tawag dito, nagbago kayo ng pattern nyo, ng habits nyo, and imbis na manega kayo, sinubukan nyong hanapin lahat ng positive side ng mga bagay na nangyayari sa inyo, talagang magbabago yung perspective nyo, magbabago yung perception nyo sa mundo, sa buhay, and kapag nagbago yun, magbabago din mga kapiksi yung mapupush out sa inyong physical reality. So, palagi ko naman sinasabi sa inyo guys na kahit na sobrang ganda ng mga readings natin, blessings, pagpapala, swerte, pero kung ikaw naman mismo hindi ka naka-align dun sa energy ng reading, ibig sabihin positive yung reading, pero ikaw mismo negative ka mag-isip, negative yung pattern mo, negative yung behavior mo, hindi mo talaga ma-experience yung mga blessings na nakikita natin sa tarot reading. So, kaya natin kayo ina-encourage to think positively at saka i-mind yung mga nakikita natin na energy para ikaw mismo kailangan mo magbago and i-align mo yung sarili mo dun sa energy by changing yung perception mo, yung pattern mo, yung ugali mo para ma-experience mo yung positivities. Okay? So, sana naintindihan nyo, Aquarius. Hindi natin sinasabing think positive para lang i-motivate kayo, pero sinasabi natin think positive para yun yung ma-experience nyo sa inyong physical reality, mga kapiksi. Okay? So, just have faith, guys. Magtiwala lang. Everything will work out for you. Okay? Alright. So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan for more tarot readings para sa Aquarius, guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.